Grabe dilim yung panahon, tapos traffic pa. Payday Friday kasi ngayon eh. Pero hindi rin tayo masyadong makakataw kasi iba yung pakaramdam ko dito sa motor. Nung chinek ko kaninang umaga, ganito na itsura nung brake pad nya. Pudpud na yung kabilang side. So sign na to para magpalit ng brake pad. Nakabili na ako ng brake pad na ipapalit dito sa Rusi Classic 250. Ang gagawin ko na lang ngayon is pupunta ako dun sa kasa para ipakabit. Actually hindi kasi ako marunong magkabit ng brake pad, tsaka wala rin naman akong gamit, kaya mabuti pang dun ako sa kanila. Tsaka free naman yung service dun sa kasa ng Rusi. Tsaka along the way rin naman siya. Ayun nga lang, hindi ako masyadong makakataw kasi delikado. Halos parang hindi na kumakagat yung preno sa likod eh. Pero good thing din kasi marunong akong gumamit ng ng brake sa harap. Ganon din kasi yung driving style ko. More on 80% ng brake sa harap ang ginagamit ko, tapos 20% lang sa likod. Pero syempre mas malakas mapudpud yung brake ko sa likod. Hindi ko alam kung bakit. Siguro madalas ko kasi minsan na ibababad yata yung preno sa likod. Yung harap din naman kasi na itong Rusi Classic 250 is using dual disc, kaya malakas talaga preno na ito sa harap. But I don't mind, hindi naman ako natatakot kasi yun may proper training and siguro sa tagal ko na rin ang paggamit na itong motor, nakakabisado ko na or gamay ko na yung yung power ng brake nya. Pero mahirap din kasi magpakakampante na mahina yung preno sa likod kung kaya naman ng palitan. Yung iba, every 10,000 to 15,000 kilometers nagpapalit sila ng brake pad. Siguro yun yung tama. Ako kasi minsan nakakaligtaan ko ng i-check pag every 10,000 to 15,000. Napapatingin na lang ako sa brake pad or dun sa brake master kapag medyo napapansin ko humihina yung preno. Tsaka niloloko ko ni Boss IB kapag angkas-angkas ko siya Sabi niya yung driving style ng mga manyakis na lalaki, yung pinipreno-preno. Syempre ang siste kasi kapag more on front brakes ang ginagamit mo, susub-sub na ganun yung motor yan, gumaganyan. Ngayon kapag kami angkas ka nasa likod, syempre pipreno mo na doon sa harap, mapapalakas ka, susub-sub din siya doon sa likuran nung nagda-drive. Yun daw mga diskarte ng mga, alam nyo na, not so gentleman guys. Tsaka nakakatakot din talaga na walang preno sa likod dahil nag-uulan ngayon Ang usual na tanong nung iba na merong Rusi Classic 250, especially yung version na meron ako, ano ba ang kasukat na brake pad ni Rusi Classic 250 2020 model, yung rear brake pad. Yan syempre iba pa yung front brake pad. Marami ako naging error kasi umorder ako ng brake pad sa online. Yan, ganyan yung itsura nung na-order ko. It was indicated as a brake pad para sa Rusi Classic 250. Ang problema, yung brake pad na yan, pinakita ko kanina, brake pad para sa version 1 at saka version 2, sabi nila. Ito kasing gamit ko is version 3 daw, which is 2020 model. So iba yung size ng brake pad nya. Ilang beses na rin naman ako nakapagpalit ng brake pad, kaso lagi ko kasing nakakalimutan i-jot down yung notes kung anong size ng binili ko, kung anong brand ng motor. Yung iba kasi pag pinunta ka sa mga motor shop, pag sabi mo pang Rusi Classic 250, hindi nila alam. So ang kailangan nila is makita yung sample. Yun, main error ko yun nung bumili ako sa online. Hindi ko alam. Tapos syempre nagbasa-basa pa ako. Ang sabi nila is Korak, Rusi Korak is kasing sukat, kasing lapat. Pero hindi, mas malaki lang siya ng konti. Maliit pa rin siya, hindi pa rin siya sumasabit doon sa
lagayan ng brake pad. So hindi pa rin no yung Cora kapag gagamit nyo is Rusi Classic 250 2020 model. Hanggang sa syempre may mga napagtanungan tayo doon sa mga matagal na rin gumagamit, nakapagbigay sila ng suggestion. Ang suggestion nila is yung tulad dun sa binili ko ngayon na ganito ang itsura niya. Yan yung para sa Rusi Gremlin. Yung Rusi Gremlin, sukat na sukat daw yan, lapat na lapat. So sakto siya, hindi siya malalaglag, hindi siya masyadong malaki. So yan na yung binili ko kasi nakakita ako dun sa sa pinakamalapit na motor shop kanina. Tapos meron pa silang isang sinasabi, yung pang Rouser 135. Lapat at sukat din daw yun. So magkasing laki sila niyang Gremlin. Kaya ngayon I do take notes na yun pala yung kailangan pag maghahanap ako. Pero kung halimbawa yung ibang mga nanonood nito, you do have an idea ano ba ang mas maganda na brake pad, rear brake pad, yung i-fit na lang dun sa Rusi Classic 250 2020 model, just comment down below para at least yung ibang gumagamit din ng ganitong motor at katulad ko rin magkaroon ng idea kung ano yung bibilin at saka ilalapat. Malaking bagay yun, malaking tulong para hindi na rin maabala sa pagkakamali na nagawa ko. Sayang kasi minsan sa online talaga mahirap bumili kasi kailangan i-check yung sukat. Grabe dilim, mukhang malakas-lakas na ulan ang ibubuhos na ito. So, kapag malakas ang ulan, gaya nga sabi ko kanina, mahirap magtiwala na mahina ang preno. Ako kasi ang pinaka ingat na ingat ako sa lalo na hindi naman ganun kaselan. Gustong gusto ko na sure yung sa motor is yan, yung gulong, yung kadena, yung swing arm at saka syempre yung preno. Laking bagay sa akin yan sa pagdadrive ko ng motor. Hindi ko alam kung sa iba pero ako ganun kasi ako Tsaka hindi ako mapakali kapag may problema sa part ng motor na madalas kong ginagamit, lalo na yung preno. I hope na nakatulong yung simple information na binigay ko kung ano yung sukat ng brake pad, rear brake pad ni Rusi Classic 250. Shinare ko lang din to para dun sa iba kasi ako rin nag-research din ako, talagang tanong-tanong kung ano ba yung kasukat. Pero malay natin baka meron pang ibang magsabi dyan kung ano yung mas okay, mas maganda na brake pad. Kasi yung nabili ko mumurahin lang, it's only 90 pesos. Okay, sobrang dilim, diretso na talaga to sa ulan mamaya. Pero sana umabot muna ako sa casa bago umabot ang ulan. Peace, signing out, ciao.